Grabe, punong-puno sa sasakyan kahit na apat lang kami. Medyo mahaba-haba kasi ang biyahe kaya nagbaon na ako ng higa ni Aliyah. At dahil nga special ang bakasyon ngayon, dahil sa pagbisita ng Sri Lankan in-law ko dito sa Pilipinas, babiyahe tayo ngayon ng Baguio. Pang second time ko nang pumunta dito sa Baguio pero hindi ko makakalimutan yung biyahe namin this time. Noong unang punta kasi namin mag-asawa dito, nag-abay lang kami ng tour package. Ang binayaran namin noon 1,600 lang per person. Isang van kami noon, isang group. Pero parang ang layo ng biniyahe namin noon. Pero ngayon, grabe, sobrang lapit na lang ng Baguio sa Manila. Umalis kami ng Manila ng 3:30 ng hapon at nakarating kami ng Baguio. Alam niyo kung anong oras? 7 p.m. At sobrang smooth lang ng biyahe. Wala ka traffic ni halos wala ngang signal light. At ito nga, pagkatapos ng ilang oras, nararamdaman ko na yung init kanina sa Manila na mapalitan na siya ng lamig. At iba talaga ang ambience pag nasa Baguio ka na, nakaka-relax. At dahil nga gabi na nang dumating kami ng Baguio, hindi na kami bumaba para mag-picture dito sa Lion's Head. Wala ka na rin naman makikita masyado dahil nga madilim na. Pero kahit nga gabi na nandaan namin dito, marami pa rin turista na nandito at nagpipicture-picture. Nadadaanan kasi itong Lion's Head pag pupunta ka ng Baguio, ganun din pag pabalik ka na. At ito nga napili namin pag-stayan sa Baguio ang Albergo Hotel. Sa kabilang side niya condominium, sa kabilang side niya naman ay hotel. At dahil nga 3 nights din kami mag-stay sa Baguio, kaya ang pinili na namin ay yung condominium para naman kahit papano ay nakakapagluto kami sa loob. Malapit lang nito sa mga tourist spot dito sa Baguio at sa mismong tapat ng condominium, meron din siyang talipapa kung saan pwede kang mamalengke. At pagdating nga namin, pumunta muna kami ng talipapa para mamili na makakain ngayong gabi. Kompleto sa cooking facility ang condominium na napili namin. Ang condo nga pala nila dito sa Albergo Hotel ay may kanya-kanyang may-ari. Sa case naman namin, may nag-refer lang sa asawa ko ng may-ari itong condominium kaya direct na namin siya nakontak. 2-bedroom nga pala ito with complete cooking facilities. Meron na rin silang ref. Merong rice cooker. As in parang bahay lang talaga siya. Nagbigay na rin si Miss Chasen yung may-ari ng condo ng towel. Ang dadalhin mo na lang yung pang-personal mo. Dinala ko na rin yung laruan ni Aliyah para kahit papano hindi siya nabuboring pag nandito kami sa loob. Ang ganda ng condominium na to, parang nasa bahay ka lang. Wala nga pala itong aircon, fan lang ang meron dito. Pero okay lang, malamig naman dito sa Baguio, mas lalo na paggabi. Ito yung master bedroom niya. Medyo malaki rin siya, kakasya, 2 hanggang 3 tao dito. Meron siyang attached bathroom. Available din ang heater dito sa washroom para naman hindi ka lamigin pag maliligo ka. Bali, ito yung kwarto ni in-law dito sa Baguio. Solo niya ito, nakakahiya naman kung sasamahan pa namin siya, diba? Ganito yung itsura ng toilet ng master's bedroom niya. Pet-friendly nga din pala itong condominium kaya pwedeng-pwede yung dalhin yung mga fur babies nyo. Tara, yung kwarto naman namin ay ipapakita ko sa inyo. Excited ka na ba? Halika, silipin na natin. Bali, ang higaan nga pala dito, isang twin bed at isang single bed. Pero dahil nga may kasama kaming bata, pinag-join na namin yung 2 higaan. Ito naman ang cupboard niya kung saan pwede mong ilagay yung mga gamit nyo. Ang ganda dito, kompleto, talagang parang nasa bahay ka lang. Komportable din yung higaan niya. Malapit pa sa lahat. San ka pa, diba? Ayan, tapos ko na ipakita sa inyo yung 2 kwarto na tinutuluyan namin dito sa Baguio. Lalabas naman tayo dito sa sala. Busy sa pagluluto ng dinner yung magama. Makabili din kasi kami sa baba ng murang isda. Dito lang yun sa harap ng condominium sa Talipapa. Ang sarap magluto kasi kumpleto sa gamit. Kaya kung wala ka pang pag-i-stayan sa Baguio, pwede ka dito. Ito yung main door niya at ito naman sa kabila yung CR para sa isang kwarto. 3 nights nga pala kaming mag-i-stay dito. Bali 4 adults, 1 kid. At ang binayaran naman namin per night ay 3,000. May bayad ang parking niya, 200 per day. Shinolder na ni owner yung bayad sa parking namin na 200 per day. Bali binawas na lang siya dun sa room rate namin. Flexible din pala si Ate Chasen yung may-ari ng condominium at highly recommended. Gustong-gusto nga na Sri Lankan in-law ko itong napag-istayan namin sa Baguio. Ganito kasi talaga ang gusto niyang pag-istayan yung may kusina para naman nakakapagluto ka, hindi yung laging kain sa labas. Mas matipid nga naman, di ba? At ngayong gabi nga, ako ang in-charge sa sinaing at yung magama naman ang in-charge sa ulam. At dahil nga healthy living si Grandpa hanggang dito, hindi niya nakakalimutan ng gulay. Kaya naman kahit 82 years old na siya ay sobrang lakas pa rin. At ito dahil nga ready na ang dinner natin, halika, kain na tayo.
Meron tayong mixed salad, meron tayong sausawan na toyo, kamatis na may sibuyas, at syempre hindi makakalimutan ni Grandpa ang whiskey niya. Yan ang sekreto niya kung bakit hanggang ngayon malakas pa rin siya. O ngayon, alam niyo na, kung gusto niyo umabot sa edad na katulad sa kanya, mag-whiskey na rin kayo. At ito nga yung pritong isda na binili namin sa talipapa. Pagkatapos nga namin kumain, syempre wala na tayo gagawin kung di matulog at magsisimula na ang tour natin ay bukas ng umaga. Hanggang dito na lang muna tayo guys. Bye-bye!